Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, chapter 23, verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. And then basahin natin yung verse 6. Kabutihat pag-ibig mo sa akin, di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay, at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. The Lord of Love. Sa ating pag-aaral po sa Lordship ng ating Panginoong Hesukristo, mahalaga na maintindihan natin ang ating Panginoong Hesus ay Lord of Love. At in contrast kay Satanas, malinaw na ang ating Panginoong Hesus po ay puspos ng pag-ibig. At siya po ay naparito sa lupa upang maging ating pastol at tagapagligtas. Kaya kung babasahin niyo po sa John chapter 10 verses 10 to 11, ito po ang sinasabi. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So kita po ninyo, naka-highlight po yung salitang good. Mabuting pastol. Kaya wag na wag po ninyong iisipin na ang Panginoong Hesus po ay malupit. Hindi mapagkalinga. At higit sa lahat, wag na wag niyong iisipin na ang Panginoong Hesus ay hindi nagmamalasakit sa atin. Hindi nagmamahal sa atin. In fact, kung maiintindihan niyo po itong katotohanan na ito, babaguhin ito ang inyong buhay. Kasi ang ating Panginoong Hesus po ay good shepherd, mapagmahal, mapagkalinga. Kaya nga po sa Biblia, ang tawag po sa ating mga anak ng Diyos, tayo po mga Christian, we are loved and we are blessed. Sa Colossians chapter 3 verse 12, ang sabi, dearly loved children. Ganon din sa 1 John chapter 3 verses 1 and 2. Sa Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Ang sabi diyan, in love He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. So, puspos po ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ganun din ang ating Ama na nasa langit. At huwag din kayo mag-aakala na ang Ama natin sa langit ay malupit, hindi mapagkalinga, hindi mapagmahal. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 5 verse 19, whatever the Father does, the Son also does. Kaya kung ano po yung nakita natin ginagawa ng Panginoong Hesus dito sa lupa, ganun din po ang ginagawa ng Ama sa langit. Kung nakita natin ang Panginoong Hesus po ay nagpapagaling, nagpapalaya ng buhay ng tao, nagpapatawad, ganun din po ang ating Ama sa langit. So, huwag kayong magkakamali na isipin nyo na ang Diyos pinabayaan na tayo. Napakahalaga na maisip natin sa ating buhay na ang ating Diyos ay mapagmahal, caring, at higit sa lahat, tayo po ay Kanyang minahal kay Kristo Jesus, pinagpala. Kaya ang tawag sa atin ay blessed na. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3. Ang ating Panginoon, siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan, kaya hindi tayo magkukulang. He will never leave us nor forsake us. At sa James chapter 1 verse 17, sabi diyan, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So hindi nagbabago-bago ang Diyos, mga kapatid. Kung ang ating Diyos ay mabuti noon pa, ganun din po sa panahon natin ngayon. Hindi siya pa bago-bago. Kung mabuti siya, sabi rito, lahat ng mabubuting bagay nagmumula sa Kanya, ganun pa rin siya hanggang sa panahon natin ngayon. Kaya mahalaga itong revelation na ito, mga kapatid. Kailangan lagi nating ipapaalala sa ating sarili na meron tayong mabuting Diyos at mabuting tagapagligtas, mabuting pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sa Psalm 23 verses 1 to 6, kung nabasa nyo na po yan, maiksi lang po yan, 6 verses, ang Panginoong Hesus tinatalakay po dyan, sa Salmo na yan. Ang sabi ng psalmist, the Lord is my shepherd, I shall not be in want.
Ito po yung portrayal ng pagiging shepherd ng ating Panginoong Jesus. Ano po ibig sabihin? Lahat ng ating needs covered. Hindi na tayo magkukulang. Spirit, soul, and body. Kaya kapatid, lagi mong iisipin yan. Lahat ng needs mo covered na ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ang ganda pong katotohanan yan. Ano po lahat daw ng ating mga kabalisahan ay ilagak natin sa Kanya kasi Siya ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Alam niyo po, for many years, biktima rin po ako ng maling kaisipan na kapag ikaw ang Christian, ikaw ang magsasuffer, ikaw yung mahihirapan, ikaw yung magugutom, at pagka naglilingkod ka sa Panginoon, kadalasan hindi po maganda ang karanasan mo dahil ikaw ay yung unang-unang magsasakripisyo. Kaya iniisip ko noon, pagka Kristiyano ka, ikaw yung laging kapos, ikaw yung laging nagugutuman, ikaw yung fasting ng fasting, kasi ikaw nga yung Kristiyano at ikaw yung handang magsakripisyo palagi para sa iba. Pero alam niyo mga kapatid, may katotohanan po dyan. Pero mahalaga rin na makita natin yung katotohanan na kapag ang ating Panginoong Hesus, ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. Alam niyo, dumating din po ako sa punto na ako'y nangungutang, nagigipit, hindi makabayad sa aking mga bills. Lagi po akong nahihirapan noon. Pero nung dumating sa akin po itong katotohanan na ito ng ating Panginoon, ng ating mabuting pastol at hindi niya tayo pababayaan, lahat ng ating pangangailangan kanyang tutugunan, nabago po yung aking pag-iisip. At simula po nung nabago yung aking pag-iisip, nabago po yung aking pananalangin. Araw-araw, kino-confess ko na po, kiniklaim ko that the Lord is my shepherd. Hindi ako magkukulang. Kaya nagsimulang kung gawin nyo sa aking buhay, naganap ang katotohanan na yan sa akin. Hindi nga ako nagkukulang. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Ngayon lang namin na-realize yung katapatan mo't kabutihan sa mga salitang ito na binabanggit sa Psalm 23. Na in fact, ang gusto mo nga sa aming buhay ay goodness and love will follow us all the days of our life. Yun ang nais mo. Kaya ikaw ang aming pastol. Kaya today, ipaintindi mo sa lahat ng aking mga kapatid ang katotohanan na ito upang hindi sila magkulang at maranasan nila ng lubos yung pagpapala sa kanilang buhay. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.